mabalin na rabi ibigat aldawen dumalen mat madanyut nga tu umayan ti Apo among kangan nga ni numayen among kangan nga ni Jesus umay manen mabalin na rabi ibigat aldawen dumalen mat madanyut nga tu umayan ti Apo among kangan nga ni numayen among kangan nga ni numayen. Amen. Dayta iti kanta nga tiyempo umasidiken. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Welcome po sa ating pong programang Morning Coffee Devotion. Ngayon po ay Martes, alas 5:28, July 27, 2021. At opo, maraming salamat sa Panginoon for this day, for giving us life, for giving us good health, and of course, salamat sa Panginoon for this privilege again and opportunity to be with you this time, mga kakape. And again, may the Lord God bless us with peace and give us joy in our hearts as we gather together online to glorify Him and of course to learn from His Word. Ayan po mga kakape. So sa lahat po ng mga kasama natin ngayon na mga akala ko maaga pa kanina pero papasok na para tayo sa ating tamang oras na alas 5:30 at yun nga po gusto natin mas maaga pero dahil po malamig ang panahon ngayon masarap po matulog pero salamat sa Panginoon dahil ginigising pa rin tayo at nang sa ganoon magkakaroon pa rin tayo ng programa o devotion at salamat at maganda din po ang ating pong internet kung saan kagabi po nawala po ang internet dito na hindi ko po alam kung magkakaroon ng maayos na connection ngayong umaga ito and praise God tayo po ay nakapagsimula. Sana tuloy-tuloy ito kasi nga po hindi ko alam kung masasabi natin napakagandang panahon ngayon o kaya masama kasi nga po alam natin dahil sa rainfall tawag nilang orange rainfall ba ang tawag doon dahil sa napakaraming tubig ang binabagsak ng kalangitan. Marami po mga kababayan natin na nabaha, especially alam natin yung nangyari doon sa China itong mga nakaraang mga araw. Grabe yung kanilang po naranasan din patungkol dito sa ulan, hangin habagat o tinatawag nating grabeng pag-ulan mga kakape. And I just want to clarify yung pong nagsisirculate po na mga post sa social media na magkaroon po ang Pilipinas o dadanas daw po ang Pilipinas ng isang super typhoon. Ang tinatawag itong si Typhoon Maria na kung saan itong linggong ito o darating na mga araw papasok sa area of responsibility ng ating bansa na tinatawag nilang mas grabe pa ito kay Yolanda dito sa ating pong bayan, sa ating pong bansa. Pero ito po ay itinanggi ng Pag-asa, mga kakape. So praise God, ito ay isang chain message or chain post na kung saan ginawa ng mga walang magawang maraming gustong gawing mga bagay-bagay, mga taong gustong guluhin ang kapayapaan at kahinahunan ng mga tao na hindi na lang po sila mag-post ng mga patungkol sa mga Bible verses o whatever. Nasa ganun ba encourage pa ang bawat sa atin dahil nga po alam natin na takot na ang karamihan dahil sa COVID-19 o sa pandemya. Mapa-alpha variant, beta variant, delta variant, marami mga kinakatakutan ngayon na bawat sa atin. Especially yung tinatawag nating
uncertainty ng buhay, yung tinatawag nating kamatayan. Ayan po. So, to clarify po, the pag-asa denied, pag-asa debunk that news na meron pong darating na bagyo na super typhoon na kagayad po ng Haiyan o ng Yolanda before na darating dito sa ating pong bansa. Hindi po totoo. Hindi daw po totoo yun. And imagine, si Fabian. Fabian F. Letter F pa lang po yan, ha? Letter F. So, kung pumunta tayo ng Maria, masyadong malayo, di ba? F, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Di ba malayo pa yung letter M, Maria? Kung yun lang po ang aking nasa isip. Pero siguro sa pag-asa naman ko lang gusto nang ipapangalan doon sa typhoon. Pero pag letter M, masyadong malayo po sa F, di ba? Sa Fabian. Sa katatapos lang po. Just lumabas lang po sa area of responsibility natin. I think last Saturday ang Bagyo Fabian na to. Ano naman itong nararanasan nating pag-ulan, pabugso-bugsong hangin at pag-ulan dito sa ating pong probinsya. Ito po ay epekto daw ng southwest monsoon rain. Yung hanging habagat ba ang tawag doon? Correct me if I'm wrong. Basta southwest monsoon rain. Kaya meron po tayong ganito. Galing po dito sa hilagang kanluran ng ating pong bansa. Kaya yung hangin po ganun po hampas pa siya rito galing ng hilaga at kanluran at pabugso-bugso po ang hangin at saka ulan. So wag tanggalin na po natin yung takot patungkol sa papuntang super typhoon o yung sabi nilang Typhoon Maria na napakatindi raw po. Fake news. Okay, kung meron bang darating pa mga bagyo, meron mga bagyong na normal pero wala pa pong nilabas ang pag-asa na magkaroon ng bagyong katulad ng kay Yolanda. Kaya, di ba? Nakaka-refresh naman 'yon, nakakapagaan ng kalooban dahil nga usapan na po 'yan. Nakakatakot. Ayan. So, salamat sa Diyos dahil patuloy pa rin niya pinapaalala sa atin na mahal naman niya tayo. Sa katotohanan tayo ay buhay ngayon. At meron pa tayong pag-asa, meron pa tayong tinatawag na pagkakataon para makapaglingkod sa Kanya. At para siya po ay ating pumaitataas, makapag-aral ng Kanyang salita, mapalakas po tayo sa ating mga spiritual, at harapin po natin ang mga bagong umaga na punong-puno po ng mga trials and siyempre, testings. Ayan po. So, with God, tayo po ay secure. And praise God for that. So, let us remember, kailangan po natin panatilihin at lalo po tayong dapat manalangin sa Panginoon sa mga pagkakataong ganito. At isa pa, kailangan nating isipin na tayo naririto to be a blessing to others. Amen? Tayo po naririto to be a blessing to others. As God bless us, God wants also every one of us, He wants also that every one of us will become a blessing. Not we're not talking about material blessing that we can give to others. That is only a secondary thing. But the main thing is that we will be an example, a blessing to others because of the godly characters that we have that is working in our lives. Ayan po mga kakape. So again, magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat ng dako ng mundo kung nasaan kayo naroon ngayon, ano pang oras kayo naroon ngayon, o anong oras ang yung lugar ngayon at araw, sana ang kapayapaan ng Diyos ay mapapa sa ating lahat. At yung ating pong yung ating panampalataya sa Panginoon ay lalong lalago at titindi sa Panginoon. Of course, so as we continue on, mga kakape, makinig po muna tayo ng isang awitin in where magpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang kadakilahan, sa kanyang ginagawa sa ating pong buhay. Okay, maulan po dito ngayon. Pabugso-bugsong pagulan, malakas na hangin. Pero we are safe here in our place, mga kape. Salamat sa Diyos. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa'yo
walang mata. Yes, good morning. Magandang oras. Princess and Dili Lagua Marcos. Sa At Telma Harap ako natin now. kaya sa Kapatid na Jenny Balon. Diyan sa Taiwan. Naimbag ka bigat moment. Kapsat. Ma'am Maymay Aydam Jen. Diyan po sa Kent, England. Judy and Brenda Rosales. Good morning to Rob and to all kape. Rainy Tuesday. So, keep safe everyone. Opo. Nakingat po tayo. And of course, kay Brother George Racuya. Diyan po sa Bulacan. Salamat, kapatid. Ingat ka palagi dyan. David Arjun Maningas Jr. Ang aking pong pamangkin. Na aking pong bossing. Ayan. Si David. Ingat ka palagi. Alam ko, tag-ulan ngayon. Ingat. Kumusta dyan sa Ortigas? Hindi na po nababaha dyan. Naalala ko noong nandyan pa ako sa tramo dyan sa Rosario, Pasig City. Opo. Pag yung ulan po na malakas noon, binabaha doon sa Ortigas Avenue Extension. Ano nangyari? Maraming mga tumitirik na mga sasakyan. Yun po ang ginagawa po namin pagkakitaan noon. Every sasakyan na tumitirik, tinutulak po namin paangat doon sa tubig. At yun, meron kaming tatong, meron kaming bayad pag ganon. Hindi naman po kami sumisingil, pero sigurado yun ang nasa isip ng mga drivers. So that time, ginawa namin pagkakitaan yung pagtutulak ng mga kasakyan doon sa Ortigas Avenue dan sa Pasig City. Ayan po. So good morning, Manang Merly, Ate Merling Manias. Ayan po, ang aking pong kapatid. Manang Marites Salamero, kumusta ti? Bye-bye, Manang Marites. Si Ate Marites Salamero ay nasa tabi ng dagat nakatira. So Ate Marites, update nyo lang kami kung ano pong nangyayari dyan sa tabi ng dagat, ha? Manang Colya Reyes, Ita Hawaii, aganad kayo, thank you very much. And again, yes, Ma'am Emerita Baptista Corpus, dyan sa San Francisco, California. Maraming salamat. Ayan, kay Judy Valdiviano, good morning, kabsat, kapatid. Salamat, kapatid na Judy. And of course, kay Janina Abocasagon sa Kuwait. And Rogelio Alonso Reyes, dyan po sa Hawaii. Ayan po, mga kape, at ako'y sinusumpong na naman, nalamigan ang ating pong bunpunan. Kuya Vic Vicente Madamba, good morning. And of course, kay Ate Lorna Madamba, good morning. And of course, sa Lopez family, Manong Rizalito, Ma'am Flores, good morning po. At dyan po sa San Cesmira, Cagayan, Ma'am Esmeralda Cacacho, sister, maraming salamat. And of course, ng Cacacho family, magandang oras sa inyo dyan. Maraming salamat for joining us every day. Okay, William Reynold, Manong Willie, good morning. And of course, kay Manang Madeline, belated happy birthday sa iyo, Ate Madeline. Asuncion Reynold, Manang Mirna Munoz, and of course, kay Kuya Edwin Agkawile. Hello po sa inyo lahat. May magabigat yung aming mga kape. Let's listen to Brother Rafi while having a cup of hot coffee. Take care everyone. Maraming salamat po, Ma'am Emerita Baptista Corpus. And of course, sa lahat po ng kasama natin ngayon, if you are drinking coffee, tea, milk tea, whatever, basta magkasama po tayo ngayon. Maraming salamat sa Panginoon. And of course, Casflow Lisa Asuncion, and yes, just sa Toronto. And Marichu Rumbawa Esteban, maraming salamat, Ma'am Marichu Rumbawa Esteban, for joining us again live. Carol Alonso Alejo, maraming salamat, Carol. Ingat kayo palagi. Argel Joseph Gonzales, muli hindi po totoo yung nagkakalat sa internet ngayon na magkaroon po tayo ng Super Typhoon Maria that is as stronger or as strong as Yolanda. Hindi po totoo yun. Kaya maganda na tayo po ay nakakabasa ng mga updates sa Pag-asa po. Salamat sa internet.
At ingat-ingat tayo sa ating mga nababasa sa internet. Baka mga fake news po yun. Kaya kailangan po natin clarify sa mga legit na mga websites o mga accounts ng ating pong gobyerno. Ayan po ha. So, ayan po. So, every time na mababasa o mapabalitaan, i-clarify po muna natin para hindi po tayo kakabahan at matatakot. At natatakot. Mahirap po yun. Okay, so yan. Maraming salamat, Gilbert Tangunan, and of course kay Lorna Castillo Pascual. Thank you very much, Ate Lorna, kapatid na Lorna. Alas Biminda, Asuncion Gonzales, ang aming kapatid. Yan sa Kabisukulan. Primrose Manglalan. Hello, and good morning everyone. Ayan po. Manang Mayrisa Marcelo Acob. Magandang umaga, mga kakape. Isa pong awitin, mga kakape. At ito po ay ang awitin na galing po dyan sa Kent, Sunderland. Sa Sunderland, England. Huwag mo sanang isipin by Brother Edgar Alonso. Sandali lang po. Pakinggan natin ang awiting ito. At isipin natin ang kabutihan na sa atin na kahit ano ba po nangyayari, huwag po natin isipin na iniwan tayo o hindi na tayo mahal ng Diyos. Huwag mo sanang isipin. Huwag mo sanang isipin, hindi kita nagtatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi lang nakikita sa paglipas ng araw, at ating nalalaman ang iyong pagdurusan. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga daig. Di mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababati. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain,
pinandin sa atin ni Brother Edgar Alonso dyan sa Sunderland, England. Our very own kabarangay, kababayan, Edgar Alonso. Ayan po. So, good morning once again mga kape. And yes, gusto ko lang pong i-update ang bawat isa sa atin that most part of Ilocos Norte towns are under MECQ. Ayan po. So, MECQ, Modified Enhanced Community Quarantine, ang Banggi, Batak City, Corimao, Dingras, Dumalek, Lawag City. At ganoon din ang Marcos, Pagudpod, Paway, Pasukin at Songsona. Ayan po ang ay under MECQ. At nakakalungkot po na ang ating pong sitwasyon sa Provincial Government of Ilocos Norte. Sa Ilocos Norte, as stated, as posted last night, 6 hours ago, there are 67 new recovered patients. Praise God for that, 67 recoveries. But nakalungkot po dito, mas marami na po nagpa-positive ngayon kaysa sa mga nakaka-recover. We have a total of 2,502 active cases. Kagabi po, ang bagong cases ay 283. Kung mapapansin nyo, itong mga nakakarang mga araw, sunod-sunod po, 200 plus ang nagpa-positive. Again, kakalungkot po, nakikiramay po ang pamilya ng MCD sa mga nawalan po ng kanilang mahal sa buhay dahil po sa sila po ay nadapuan. They were infected with the COVID-19. And meron pong dalawang namatay kahapon. May the Holy Spirit comfort you and the family and the relatives of itong dalawang biktima po. And we have a total of 110 deaths already in Ilocos Norte. Ayan po 110. Sana hindi na po malagdagan yan. But of course, we will trust God, whatever God will allow to happen in our province. So, ingat-ingat mga kakape. Tayo ay manalangin na. Ingat-ingat po, and let's pray. Our gracious Heavenly Father, maraming salamat po sa araw nito. Salamat at kami po ay nagising. Salamat at ginising nyo kami. We thank you, Lord, for this new day to face new challenges in life. Mga unfinished na mga projects, unfinished business. Meron pa rin kaming pagkakataon para ipagpatuloy ang mga to. And to face another challenge that are in our way na inalaw po ninyo. Panginoon, kami po ay umaasa at sa pamamagitan po ng kababaang loob, kami po, Panginoon, ay nagsusumamo sa inyo na inyo po kaming palakasin, bigyan ng kalusugang ayos, malakas na immune system. At Lord, we pray that you may please forgive us for the sins that we have done. Sa lahat po ng aming po mga naisip na hindi po tama, sa lahat po ng aming po manasabi na masama, sa lahat po ng aming po mga galaw, sa lahat po ng mga gawain, ugalian, at mga nakasanayan na po namin ginagawa, na alam namin hindi po tama, Panginoon, patawarin niyo kami. Help us and remind us about the persons whom we have offended. And Lord, that we may have that courage to go to them and ask for forgiveness, as well as those who offended us, who did something wrong to us. We are asking Lord to please give us that forgiving heart. Napatawarin na sila kahit hindi pa po sila lumalapit sa amin na humingi ng kapatawaran, because it is your command for us or to us to forgive. And yes, Lord, help us. Give us that heart to forgive. And we forgive them. At sinabi niyo po, Panginoon, sa inyong salita na kung hindi po namin pinatawad ang aming kapatid, hindi mo rin kami patatawarin. Napakasimpleng talata na ibinigay mo sa amin. Pero ang hirap pong gawin, lalong-lalo na
pag kami po ay naabuso, pag kami po ay pinaglaruan o ano pa man po ang kanilang ginawa sa amin na kung saan ito ay sadyang napakabigat, ang hirap ng gawin. Pero Panginoon, it is your command to us that you as our Father wanting to have a clear conscience for all of us. At kami po ay magkaroon ng malinis na konsensya. At magkaroon po kami, Panginoon, ng kagaanan ng kalooban para makapagpatuloy na may pasasalamat sa paglilingkod as we do our purpose. The purpose why we are here. And yes, Lord, please help us to forgive them. Yes, Lord, please. And now, Lord, nilapit po namin sa inyong bawat isa. Kahit po ng kasama po namin ngayon, online. And of course, sa kanilang pong sitwasyon, you know exactly what they need. You know exactly what they feel. You know exactly what they are asking from you. And yes, Lord, please pakinggan mo po ang kanilang mga panalangin. And yet, kami po ay nalilito ngayon at nagkakaisa, that you please help us, Lord. And please protect us from this pandemic. At kung maaari po, tanggalin niyo na po, walayin niyo na po ang pandemya ito. Lord, we are facing, we don't know it, we don't know to say if this bad weather or good. But Lord, alam po namin na kayo po ay tapat at pantay-pantay ang inyong pong trato sa mga tao when it comes to the weather, sa mga panahon at sa lahat-lahat. And yes, Lord, this rain, heavy rain is beneficial to the farmers as well as disaster po sa iba. But still, Lord, we trust in you. At salamat po that we are safe, and that is great. Maraming salamat po. Thank you, Lord, even for the safety that you are giving us, Panginoon. The frontliners, the uppers, and of course, sa lahat po na mga nasa labas, kailangan nasa labas para sa kanila po mga trabaho. Lord, please continue, Lord, to protect us. And Lord, sa mga travel, that you please protect them also, for them to have a safe travel. And yes, maraming salamat po. At sa mga kapatiran, mga kababayan, nandyan po sa ibang bansa, we pray that you please continue, Lord, to comfort them, strengthen them, encourage them, na kahit po may kahirapan, alam po namin that it is part of the curse of this land, na kailangan po namin pagpawisan o magtrabaho para po makakain. And yes, Lord, please give us that heart na maging masipag sa aming po ginagawa, na alam po namin na ito ay tama. Maraming salamat po, Panginoon. And yes, sa mga nangailangan po, Panginoon, ng complete healing, healing po, even their needs, their medications, their medicines, maintenances, at yan po, Panginoon, sa kanilang pong pangailangan po sa pinansyal, para po sa kanila pong mga mapagamot. And we pray that you may please use their physicians, doctors, specialists, and even, Lord, sa mga nag-attend po ng kanilang pong medications, and you please give them wisdom, Lord. Maraming salamat po. And we pray and continually pray for Sir Nemesio Alipi Jr., Banjeline Bendia, Janelle Sharp, Trinidad Cabigon, Trinidad Adswara, Sir Stephen RK, DJ MJ, kay Natalie Cheng, Auntie Marilyn Racalon. So please continue to work and to heal her. And yes, kay Eugene Reyes, clan, that you to protect them. And yes, Lord, to their relatives also, their neighbors. And as well as we pray also for the our kabarangays who were infected with the virus, that you may please strengthen or boost the immune system, at sila po ay gagaling na mabilis, and strengthen also those who are quarantined and isolated because of contact tracing,
At please, Lord, patuloy kayo magtrabaho sa kanila, palakasin mo po sila, Panginoon. At yes, not only for our kabarangays, but sa mga karatig barangay, sa Lawag City, Ilocos Norte, and of course, the whole world. We thank you very much, Lord. I cannot name them, you know exactly who they are, and we pray, Lord, that you may please strengthen the frontliners. Igabayan mo po gabayan mo kami at proteksyonan na hindi po kami mahawa ng virus na ito, and even ang mga loved ones po namin kay Kuya Berto, Lord, please I encourage him and of course his family. Maraming salamat. Please continue to look to work in the life of Rafael Ragasa, and of course kay Kuya LD Alonso, Alberto Cañete Jr., Chique Alonso, Rene Laborte, opo, kay Ate Elizabeth Cirilo, kay Ma'am Beth Guillermo, kay Ma'am Telma Harapong Endilao, kay Christine Endilao, kay Cas Florisa Asuncion, kay Cas Eugene Sumera Asuncion. And yes, we pray also for their families, whatever the problems, that unity and harmony, humility and love will reign in their hearts, as well as our government, Lord, from our President to the Senate, to the Congress, to our Governor, to our Mayor, and to the community where we are in, Lord. Please work in our lives that that everything that we do will glorify you, O Lord. We thank you very much. And now, ganun din po, Panginoon, we pray for the Lizardo family, sa lahat po, Panginoon, ng kanilang pong pangailangan, even sa kanilang pong kalakasan, kalusugan. Please heal them. Sa anak po ni Arian Stevenson, please, Lord, continue to work on her child, at her legs will be strengthened, and can stand and can walk, Panginoon. Please continue, Lord, to encourage also their family, and of course sa pamangkin po ng circles, and of course sa injury po ni Brother Romel, at magaling na po, gumaling na po ng tuluyan. And yes, Panginoon, we pray for Tatay Vicente Racoya Sr. sa kanyang pong kalagayan, that you please heal him completely, and of course, Lord, bantayin mo rin po at proteksyonan ang kanilang mga masubuhan na kasama sa bahay. And yes, maraming salamat po sa inyong ginagawa. Kay Brother Joel, kay Juan Carlos, Watos family, and Lord, sa lahat po ng aming pong mga kapatid na naririto, na kailangan po ng healing, including Ma'am Emerita Bautista Corpus, protection kay Gina Bailon, and of course sa mga programa po online, katulad po ng Pateg Tibiyag, mga kapatid, and of course Labi ng Diyos, Sister G, mamaya na po yan, Lord, please. And of course the crisis answer dan po sa Hawaii mamaya, but you please use Brother Marcelino Pablo Gutierrez, and of course that KPRP sa 50, that you please use that and bless that radio station na nagamit po para ipahayag ang inyong pong ebanghelyo. Gamitin niyo po ang lingkod, Panginoon, sa oras na to, that you please give us understanding, protect us all, and again, Lord, sa may mga karamdaman ngayon, sa lahat po kami narito ngayon, even our loved ones and family, that you please protect us and heal us, and please strengthen us. Please provide us our needs, even our food every day. We thank you very much, Lord. Please heal our land. Maraming salamat po, Panginoon. We give you all the glory. And now, Lord, as we learn and study your word, please give us our understanding. Maraming salamat po. And again, lahat po ng aming po mga kasama ngayon, please listen to their prayers. I know, Lord, that they are telling you something, asking you something, or something. Lord, we pray that you please heal us and listen to us. Maraming salamat po, Panginoon. Opo. We thank you very much, Lord. We ask all these things, and we give you all the glory in Jesus Christ's name. Amen and amen. Our time now is 6:02, mga kakape, and thank you very much for praying with me. And yes, I do believe that it is our joy to see the blessings of God, and of course, how God will answer our prayers. So let us continue on praying. Amen. So ito po ang ating pakinggan at challenging song, Kailan Pa.
Opo. Maraming salamat. Ate Marge Aglipay, Johnson Gawiran Tolentino, brother, good morning. Of course, kay Weng, good morning. And kay Ate Jessie Gawiran, Cristobal Gawiran, kay Sarat po na kasama niyo dyan, kay Gawi, kay Ate, kay Lita, Dumlao, kay Malu, Sister Malu Dumlao, kay Nana Ilay, kay Nana Pasing. Ayan, gisingin nyo sila para magkasama tayo ngayon. Ate Marilyn Obay, Ratal sa Manila, thank you very much. And of course, kay kapatid na Gina Cabusas. Good morning, Sister G. Huwag niyo kalimutan mga kakape, mag-FR na kayo kay Sister Gina Tungpalan Cabosas. Gina Cabosas ang pangalan niya sa kanyang account. Kasama natin siya ngayon. Lovingly yours, Sister G. Mamaya na. Every Tuesdays and Thursday po yan. Alauna hanggang alas 2:30 ng hapon. And where you can listen to stories. Different kind of stories. A happy ending or sad ending. Meron po tayong matutunan doon. At if you have something to say to help the letter sender, pwede po yun mag-comment doon habang tumatakbo po or on that program. Lovingly yours, Sister G. Ang batikang newscaster, broadcaster, at naging manager din po ng Bumbo Radio Lawag, si Sister Gina Cabosas, aka Sister G. Lovingly yours, Sister G. Mga kakape. Auntie Mila Domingo Alonso, good morning. Ingat po kayo palagi. And of course, kay Dayan Gawiran Tomas, Manang Linda, Manang Lukring Katimbang, of course, kay Sister Jeannie Gil Anchon, salamat. Uncle Arnel and Auntie Elena Valeriano, salamat po. Kay Sir Sampayan, Melda Marcos Baguyo, Uncle Baguyo Marcos family, and of course kay Uncle Andy and Auntie Aldrin Ramos. Yes, kapatid na Marcelino Pablo Gutierrez, please pray for us as we have our program later, Crisis the Answer. Yes, KPRP sa 650, Radio Hawaii, the #1 radio station in Hawaii. Yan po, maraming salamat po mga Hawaianas. Mamaya na po yan, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi. Diyan po sa inyo, Lunes. Dito po, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Mamaya, live sa Facebook. And of course, dyan sa radio station sa 650, KPRP. Pinoy Power Media, Pinoy Power Radio. Ning Cabrera, good morning. And of course, Pascual family, kay Sermina at kay Larry. And of course, kay Cousin Jeff Alonso Aganos ka, Kasising, kay Malin, at sa lahat ng kasama natin ngayon. Salamat. May God bless us all, mga kakape. And of course, we have here Brother Junber Yosanya, kapatid. Mag-FR na po kayo sa kanya. Mamaya po yan every night, alas 8. And of course, sa ating pong programa, Liya Sostigamang po, dyan po sa LMJ Online Home Radio. Mamayang gabi na rin po yan. Maraming salamat po, mga kape. Ang araw mo'y lumipas na. Makuha mo ba kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan ba? Kung hindi ngayon, kailan pa? Yan ang isang paalala po sa atin as a challenge to all of us. Kailan mo ibibigay ang buhay mo para sa Kanya? Kailan ka pa maglilingkod sa Kanya? Okay, tayo na po sa ating pag-usapan ngayon. As you can see, our caption, paktay. Ayan, paktay. Yan po isang salitang kalye na kung saan tumutukoy po sa kamatayan o kaya yung tinatawag nating kapalpakan, parang ganon. Paktay. Ayan. So,
In other words, ang ating pag-usapan ngayon mga kape is all about kamatayan. In horror, takot na takot po ang ibang tao pag-usapan ito. Alam natin, this is a reality. In horror, stated in the book of Hebrews chapter 9 verse 27. Nandyan po yan. At alam niyo po, sa totoo lang, ito po ang isang bagay o isang topiko na iniiwasan po ng karamihan dahil nga po sometimes we focus on the things that are materials, the things that are here on earth. Doon po ang focus natin, and sometimes we disregard and we don't want to talk about eternity. In where yun po naman po dapat ang ating pong bigyang pagtuunang pansin o bigyang pansin. Dahil nga po, our life here on earth, lagi natin sinasabi ito, that ito po ay temporaryo lamang po at hindi po ito habang magpakailanman. Hindi po ganun ang buhay natin sa mundong ibabaw. We all know that there will come a time that our life will come to its end. I mean, ang buhay po natin dito sa mundong ibabaw, in where napakahalaga po dahil nga pag-usapan ito, dahil nga po that life after death is the real life that we're going to face, and that will be eternal, or that is eternity. So where will you spend eternity? Yan po ang isang magandang tanong dito. In where ngayon po alam po natin na darating tayo doon when this chapter of our lives as we are living here will expire or will end. Harap po tayo sa totoong buhay. Yun po ang tinatawag nating buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan na kasama si Kristo, o buhay na walang hanggan na pagdurusa doon sa lugar kung saan idihanda ng Panginoon para sa mga kaaway niya at sa mga tao na hindi nanampalataya sa Kanya. Po, so kamatayan. Yan po ang ating pag-usapan. Maraming mga tao ayaw marinig o pinag-uusapan ang salitang kamatayan. Natatakot sila. Lalo na ngayon, naku, pumasok na ang Delta, pumasok na ang Alpha, pumasok na ang Beta variant dito sa Ilocos Norte. Paano na? Kaya pala ganito ang nangyayari dahil daan-daan, 200 plus ang nagpapositive araw-araw. Hindi natin alam. Kasi dami-dami na po natin sinisisi. Sometimes we are saying, ang mga contact tracers kasi napakalit naman nila. Ang babagal ng mga kilos ng mga nagtetest, yung mga nag-swab test, mga nag-antigen, ang bagal-bagal ng kanilang kinikilos. Kaya ganito ang nangyayari. Paano na? Hindi ko alam. Kapitbahay ko na ang nag-positive. Paano na kami? Nako. Pero yung iba, walang pakialam. O, diba? Parang walang COVID pa rin. Parang hindi pa rin naniniwala hanggang sila ay nagkaroon ng COVID. Asa na hindi na po mangyari yan. At kung titignan po natin yung sisihan, wala pong magagawa yan. Yung sisihan, wala pong magagawa yan. Yung sisihan na yan, lalo natin pinapabigat yung sitwasyon. Kaya imbes na tayo po ay magreklamo at magsisi ng mga tao, sisihin ng mga tao, why not let us start disciplining ourselves as individual. Magsisimula po sa atin. Disiplinahan natin sa sarili that kung marami kang kaibigan, okay lang na makipag-jamming ka sa kanila, you go, sometimes nga, minsan nga, naka-isolate ka na nga, ang gagawin mo, lalabas ka pa. Ano ang sinasabi mo? Parang sinasabi mo na, walang problema sa akin, di naman ako madadapuhan yan, maawain ng Diyos. Hindi po natin pwedeng gamitin ang pangalan ng Panginoong Diyos patungkol po dito. May awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Pero hindi natin pwedeng gamitin iyon. Sabihin natin na may awa ang Diyos sa akin and I am like a superhero. Hindi ako madalapuan ng sakit na ito. Hindi po ganun. Yun tinatawag nating na-distract ako sa sinabi ng aking bakit eh. Ano ba sinabi mo? Marshall Rosa Asuncion, ang aking asawa, bakit mag-alala kung meron naman tayong Alpha and Omega? Oh, grabe. May tama ka. Ayan. Tama po yan. We have Alpha and Omega. Pero, hindi naman po natin pwede sabihin, ba't ako matatakot dyan sa Alpha variant na yan, sa Beta variant na, sa Delta variant na, meron naman sa akin ang Alpha and Omega, the beginning and the last, which is the Lord Jesus Christ. Tama po yan, pero hindi po natin pwedeng gamitin yan para sabihin, hindi ako dadapuan.
Where, let us always remember, given na po yan, that fear will arise in our hearts because of this. We are afraid of death. Takot po tayo sa tinatawag na kamatayan. Where, kahit ako, sinasabi ko sa inyo, handa na ako. I am ready to die. Pwede ko sabihin, lahat ng sinasabi ko sa inyo na you may see me, you may watch me today, you can watch me today, but I don't know what will happen to me later. Tama po yan. Maraming mga taong ayaw pakinggan yan eh. Naku, wag mo sabihin, magagalit ako sa iyo pag sinasabi mo mamamatay ka. I'm sorry, pero salamat sa concern, pero alam niyo po, hindi po natin mapipigilan kung ano po ang kalooban ng Diyos sa bawat sa atin. Okay, pag-usapan natin to. Wag na natin pag-usapan. Sabi ko lang eh. Wag natin pag-usapan yan. O, di pa, parang gusto nating sabihin yon. Ay, adayo mga po, naku, patawarin ako ng Diyos, naway ilayo po ako sa kamatayan. Pag-usapan nga natin yung paano tayo magkapera, hindi yung kamatayan na yan, Brother Rafi, o, di ba? Parang gano'n. Teman, mulat, pagsaritaan tayo, at talagragsak tayo, o, di ba? Yung halaman nga, pag-usapan natin. Pag-usapan natin yung, tapos na yung mga cactus na yan, yung succulent na yan, wala na, di ba? Moon cactus, pwede pa. O, pag-usapan natin yung mga trending na mga halaman ngayon na mamahalin, katulad ng tinatawag nilang Queen of the Night, di ba? Million daw po yun. Queen of the Night. Yung tinatawag nilang mga Monstera deliciosa variegated. O, di ba? Yung mga ganun ba? Yung mga kamula, mga plantita dyan. O, buhay na naman natin mga tenga niyan. Pag ang pinag-usapan natin, lalo na pag meron kang inalagaan. Ako, pero pag mamatay yun, naku, nanghihinayang po tayo. Mahal-mahal ang bili ko dito, namatay. O, di ba? Nandun pa rin yung kamatayan, kahit yung mga bagay-bagay nandito na nabubuhay. Darating sa panahon na katulad nga ang buhay natin, yan sabi natin katulad ng isang halaman o isang bulaklak na makita mo fresh ngayon, maganda siyang tignan ngayon, pero malalanta at matutuyo yan at walang ibang papuntahan kundi sa basura, no? Di kaya doon sa susunugin siya. Okay, so yan po. Ano trending yun nga ang ating pag-usapan. Sige, gusto mo ng trending? Ano ang trending ngayon? COVID-19. Papunta pa rin tayo doon sa kamatayan. Anong balita tungkol sa COVID-19? Nandiyan ang Alpha, Beta, Delta, whatever. Darating man tayo sa Zeta o sa Charlie o whatever na mga pangapangalan ng mga variant na yan, kung mayroon mga ganon. Ay, marami na naman po nag-positive kagabi, 280 plus, di ba? Ay na, iyado yung mga po. Di kita itiman panunok tayo. And yes, we should discipline ourselves. Kailangan natin yan. Opo, disiplina. Huwag kang lalabas ng bahay pag hindi importante. Diyan ka lang sa bahay nyo. At kung kilala mo man siya, kilala ka niya, hindi basta-basta papasukin labas sa bahay. Dahil nga po hindi natin nakikita kung sino ang carrier. Maaring ako, maaring ikaw, maaring ang kapitbahay mo ang carrier. Di ba hindi natin alam yan? We don't know. Kung asymptomatic yan, hindi natin nakikita eh. So, tandaan natin, ganyan ang madalas narinig natin ngayon na pinag-usapan kung pinag-usapan ang kamatayan. Sana wag na yan ang pag-usapan natin. Diba ganun? Let us remember, death is reality. Death is real. Death is real. Hindi po natin mapipigilan yan. It's part of our destiny. Di ba? Hebrews chapter 9 verse 27. Hebrews 9:27. Meron na yata naglabas kanina ng verse na yan. Hebrews 9:27, ang sinasabi ng Hebrews 9:27, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Na sinukat na, kumbaga, sukat na ang ating pong buhay. We don't know. If I remember, yung pong youngest na aming pong pinuntahan at nagkaroon po ng funeral service,
hindi pa po nilalabas, hindi pa po sinisilang, namatay na. Opo, bagong silang pa lang, sabihin natin, siyempre sinilang pa rin yun. Hindi pa napapanahon, kumbaga. Patay na, pero sinilang pa rin. Yun po, hindi man lang na nasilayan ang liwanag ng araw, hindi man na nasilayan ang mga bulaklak na namumukadkad, mga dahong nagsisisayawan sa hangin. Hindi man lang namalayan yun, hindi man lang niya namalayan o namulatan o nakita ang mukha ng kanyang nanay at ang mukha ng kanyang tatay. Di ba? Pero, namatay na. Is it unfair? Meron pa kami na service noon, 7 years old, nalunod. Can you imagine that? Mayroon ding teenager, nagkaroon ng leukemia. Meron ding mga pinakamatanda noon, 100 years old. Na servicean po namin yan. Doon po sa Bacara, doon po sa Kabulalaan, Bacara. But, brinake po yan ng nanay ng aming pong barangay secretary, 102, nung siya namatay. O, di ba? Yan po ang buhay. Is life unfair? It's unfair to those who doesn't understand, who doesn't have that purpose in life. Kung hindi po natin, kung wala po tayo sa purpose na kung saan ito ay itinalaga ng Diyos para sa atin, marami po tayong mga hindi maintindihan. But because we know that the purpose of our lives is to please God, to glorify God, alam po natin darating tayo sa panahon na tayo ay kukunin ng Diyos o kaya tayo mamamatay. At alam natin we have peace of mind, we have kahinahunan, we have kapayapaan, because we know that we trusted the Lord Jesus Christ, we accepted Him as our Lord and personal Savior. Kaya meron po tayong kahinahunan, in which meron po siyang pangako sa atin, nang sinabi ng Diyos sa atin, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Titus 1:2. Napakabuti ng Panginoon. Praise God for the salvation, that great salvation that He gave us. So, bakit natin pinag-usapan to? Ang sabi ng Diyos, and as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So, darating tayo lahat dyan. Kung hindi man darating ang Panginoon, ito po ang katotohanan na darating sa tao, sa lahat ng tao. Maliban po pang ikaw ay isang anak ng Diyos, naabutin tayo ng muling pagbabalik ni Kristo. Meron bang ganon? Oo. Pinangako ng Diyos yan, babalik siya. Ang mga tao na nanampalataya sa Panginoon, hindi po sila mamamatay pagdating ng Panginoon. Tayo po ay lilipad. Sasalubungin po natin siya doon sa ulap. Doon po sa kalangitan. At tayo po ay magkakasama papunta doon sa langit for the marriage supper of the Lamb. Para sa kasal. Napakalaking kasal na mangyayari doon sa langit. Makakarating tayo doon. And we, the church, we, the iglesia, again, when you hear that word iglesia, I'm not talking about a group or a religion. It's all about the iglesia, the body of Christ, in which is composed yung mga tao na nagsisampalataya sa Panginoon. Pag tinanggap mo si Jesus bilang yung Panginoon tagapagligtas, you are part of the body of Christ, and indeed that is the body of Christ, and the head is Christ, Jesus Christ Himself, and we are the body which is called iglesia. Okay? Church. The Church of God, the temple of the Holy Spirit, in which that is individual Christians. Okay? So, yan po. Totoo na babalik siya, pero hindi natin alam kung kailan. Pag-aralan po natin yan sa sunod. Pag mayroon tayong time, pag-aralan po natin yan. Do nahahagin na po yan sa ating mga naunang mga naging leksyon, mga kakape. Kaya ang pag-usapan natin ngayon ay ang kamatayan. Ano nga ba ang sinabi ng Biblia patungkol dito? Kung hindi mo pa alam ito, kailangan mong aralin to, kailangan natin aralin to. Me, myself, even I, wants to know this and wants to learn this. Okay? So we are all students here of the Word of God. Ako lang naman po ang nagpe-presenta sa inyo, pero nag-aral din ako. Ayan po Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Hebrews 19:7, nakita na natin. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Darating yan mga kakape at kaibigan,
walang makakatakas sa kamatayan. Lahat tayo ay darating doon. It's a reality. And again, kaya makinig ka habang humihinga ka pa. Di ba? Habang humihinga ka pa, makinig ka. Kailangan natin yan. Gaya lang lagi kong sinasabi, nakakausap niyo ako ngayon, nakikita niyo ako ngayon, pero hindi ko alam kung ano mangyari sa akin mamaya. Tama o mali? Tama, di ba? Pag-usapan natin to. In Genesis chapter 3 verse 19 ito siya sinasabi. Genesis 3:19, ito sinasabi mga kape. In the sweat of thy face, thou shalt eat bread. Sa pawis ng iyong mukha, ikaw ay kakain. Sinasabi nito, magtrabaho ka para ikaw ay kakain. Tandaan natin, pag tayo pinapawisan sa trabaho, nauna pong pinapapawisan ang ating mga anit. That's why it is in connection with that word, that verse that says, in the sweat of thy face. Thou shalt eat, magtrabaho ka, magpapapagod ka para ikaw kakain. Yan po ang bunga ng ginawa ng ating ama na si Adan. Papunta naman tayo kay Adan. Maging long story naman ito. Pero we will skip that. Pero sabi ng Genesis 3:19, in the sweat of thy face thou shalt eat bread, till thou return unto the ground, hanggang ikaw babalik sa lupa. For out of it was thou taken, dahil galing tayo sa lupa, galing tayo sa alikabok, babalik tayo sa alikabok. Yan ang sinabi ng Genesis 3:19. Sa Ecclesiastes 3:20, itong sinasabi. All go unto one place. Lahat ay papunta sa isang lugar. All are of the dust, and all turn to dust again. So, nanggaling tayo sa isang lugar, yun po ay ang lupa. Yan po ang galing po tayo sa alikabok. Kaya babalik tayo sa alikabok. Ito, mas nakakabahala ito. Tignan ito. Job 1:21. Job 1:21. Ito sinasabi. And said, naked came I of my mother's womb. Again, itong sinasabi. And said, naked came I of my mother's womb, and naked shall I return thither. Nakita niyo yun? Ang sinabi ng Job 1:27, ako ay lumabas sa sinapupunan ng aking ina na hubot-hubad. At tiyak, ako ay hubot-hubad din na aalis. The Lord gave, and the Lord have taken away. Blessed be the name of the Lord. So, sinasabi rito mga kakape, sa lahat ng ating mga kayamanan, mga pag-aari natin sa lupa, wala tayong madadala sa kabilang buhay. Opo, naalala ko pa noon, one time, pumunta kami ng isang burol, o libing. Umattend po kami ng libing ng isang malapit sa amin. And this is what happened. Before they scroll her down, pababa doon sa kanyang pong puntod, 6 feet below the ground. Binuksan nila yung kabaong. And what happened? O sabi nila, lahat ng gusto nyo ibigay sa kanya na kanyang baon, sa kanyang paglalakbay, ibigay nyo na. May nagbibigay ng pera, may nagbibigay ng ikamon, banig, may nagbibigay ng banig, sapatos, kumot, meron ding damit, nakabag. Okay? Parang Dora the Explorer, kumbaga, hawak na siguro yung backpack habang nagta-travel. And one thing that na kapag nakakuha ng pansin sa mga nasa harapan kong mga ng part ng LGBT community, nasa harapan ko sila. Tapos uso pa noon yung, alam niyo yung yung rave, yung mga Vidal Sassoon na shampoo. Ang kanilang binigay yung, I think that was 500 ml na Vidal Sassoon, if I'm not mistaken. Ganun po kalaki yung binigay na shampoo. Sabi ng mga nasa harapan ko, ay sayang, o di ba?
Oh, sabi niya sa katabi niya, oh, pag ako namatay, yung sachet na lang. Oh, yung sinabi, di ba? Ganoon. Kahit na ano pa ang punto rito, kahit na ano pa ang lagay natin doon sa na sinabi nilang pabaon nila sa atin pag tayo nasa kabaong na, hindi na po natin mababaon yan. Hindi natin madadala yan. Dahil lang sinabi ng Biblia, Job chapter di naman makakaligo. Di ba? Parang ito, di ba? Naked am I, came out from the mother's womb. So naked. Wala po tayong madadala. Mga kape. Psalm 49:17. Psalm 49:17. Ito. For when he dieth, he shall carry nothing away. For when he dieth, hindi diet na yung kain pag siya ay namatay, when he dies, ayan na lang, baka yung dies na naman na dito ang isipin natin. When he dies, pag siya ay namatay, he shall carry nothing away. His glory shall not descend after him. Ito pa, 1 Timothy 6:7. 1 Timothy 6:7. For we brought nothing into this world. Wala tayong dinala rito sa lupa. And it is certain we can carry nothing out. At katotohanan, wala tayong madadala. Ang dami pong verses. Ecclesiastes 5:15. Ito ang sinasabi. As he came forth of his mother's womb, naked shall he return to go as he came. Ang dami pong mga verses. Shall take nothing of his labor, which he may carry away in his hand. Wala po tayong mga na-acquire o mga naipon dito sa lupa na madadala natin doon. So, napakarami po mga verses yan. Mga in where talagang ipinapamukha sa atin lahat na lahat po ng ating po ginagawa rito, if we don't have that contentment, nagpapapagal tayo, nagpapapagod tayo para makakaipon pa ng mas marami. I tell you this, sayang lang ang mga yan pag hindi po natin ginamit yan sa Panginoon. Opo. So, convert those things as treasures in heaven by using them for the glory of God. Using them for the furtherance of the gospel para hindi po masayang yan. Para pag uwi natin doon, yung mga naipon natin dito sa lupa na ginamit natin para sa Panginoon, when we reach heaven, the place nakahanda na po na ating po uwian, meron po tayong dadatnan doon na mga treasures natin na nangyari yan dahil sa ating paglilingkod sa Panginoon na puro, sincere, walang halong pagkukunwari o tinatawag nating pagtatrabaho o paglilingkod sa Panginoon na ginagawa natin para sa Kanya at hindi para sa tao. Yun po yun. The motive that we have in doing those are for His glory, para mapaglingkod tayo sa Kanya. Ito ang pinakamasaklap na patungkol po dito, mga kape. Ang masaklap ay ito, Matthew 16:26. Matthew 16:26. Anong sinabi? For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? O, di ba? So, ano ang makukuha? Kahit sinasabi nating ang isang tao ay nakuha niya at na-profit niya, nakita niya, lahat ng kayamanan sa mundo ay napasa kanya. Pero, nawala naman ang kanyang kaluluwa. Ibig sabihin nun, hindi naligtas ang kanyang kaluluwa. Para saan pa? Di ba? Ano ang makukuha natin? Ano yung ganansya natin? Ano yung profit natin if we gain the whole world? Kahit mapapasa atin ang buong sanlibutan ito, kung ating kaluluwa ay mapupunta sa impyerno. So kung isipin natin, if that is the case then, nandyan din po sa Mark 8:36 yan. Mark 8:36, nandyan din sa Luke 9:25. Mark 8:36, Luke 9:25, nandyan din po yan, the same verses. Ang sinabi ng Luke 9:25, for what is a man advantage? Ano ang advantage? Ano ang advantage ng tao if he gained the whole world and lost himself?
or be cast away. So, kung ating pong titignan at ating pong intindihin ang sinasabi nito, mas mahalaga pala ang kaluluwa mo kaysa ang lahat ng kayamanan sa mundo. Amen? Mas mahalaga ang kaluluwa ng isang tao. That's why hindi po may pagkaila yung sinabi po ng Biblia that there is joy in the presence of angels over one sinner that repented. Kaya yun po yun. So, ano ang pipiliin mo? Yung temporaryong pag-enjoyan mo sa lupa ng mga bagay-bagay na hindi mo alam kung paano i-manage sa dami? O yung kaluluwa mo na kailangan talaga ng kaligtasan in where yan po ang dapat nating bigyang pansin at pagtuunan pansin dahil ang ating pong kaluluwa, ang halaga nito ay mas mahalaga pa kaysa sa libutan ito. Make sense? Kaya, saan ka? Ano pipiliin mo? Katulad ng mga angels sa langit, tuwan-tuwa sila. Sila po ay talagang tuwan-tuwa. There is joy in the presence of angels over one sinner that repented. Sandali, naunawaan ko na at alam ko na naman yan eh. Kailangan lang magtrabaho para sa future ng mga anak ko. Given na po yan. Antintindihan natin yan. Pero kailangan nating pag-usapan ito. Dahil ang kamatayan ay darating sa ating buong buhay. In where wala po tayong madadala, in where mga kakape, ito dapat ang ating pong pagbigyang tuon o ito ang ating pong prioritize sa ating pong buhay. Ang kamatayan. Dahil darating tayo dyan. At ang sinabi ng Panginoon, na gagaya mo ng sinabi sa Ecclesiastes 12:7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Siya po ang may hawak ng ating pong buhay. So what will happen then? What should we do? Dalawang uri ng kamatayan, mga kape. Ang kamatayan physical at kamatayang spiritual. When it comes to death o kamatayan, we are talking about separation. Death means separation. Ang first death po, ang tinatawag na physical death, ay paghihiwalay ng katawan at ang kaluluwa. At pag naghiwalay yan, patay na ang katawan. Wala nang buhay. Ang kaluluwa, buhay yan. Pero ang problema, harap yan sa ikalawang kamatayan. Ikalawang separation. Ano yun? Yung tayo po ay mahihiwalay sa Diyos. That is spiritual separation. Hindi po tayo makakapunta sa langit nang dahil ang sabi ng Diyos, tayong lahat ay makasalanan. Katulad ng sinasabi dito sa Romans chapter 6 verse 23. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa Ecclesiastes 18:4. Anong sinasabi ng Ecclesiastes 18:4? Behold, all souls are mine. Lahat ng kaluluwa ay sa akin, sabi ng Diyos. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Ang kaluluwa na magkakasala ay mamamatay. That is separation. It will be separated from me. At sinabi ng Diyos, doon sa Biblia, the soul that sinneth, it shall die. Yan po. At tayo po ay hiniwalay sa Diyos lang dahil po sa ating kasalanan. Tayo naging kaawin ng Diyos dahil sa kasalanan. Pero salamat sa Panginoon dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang mismong si Jesus, na siya namatay sa cross, siya ay naging sakripisyo para sa atin lahat, in where ang kanyang pundugo ay dumanak para bayaran ang ating kasalanan, at siya ay nilibing pagkatapos ng 3 araw, siya nabuhay na muli para sa iyo at para sa akin. Salamat sa Diyos. And now, ito minamadali ko ito dahil alam ko marami na papasok sa inyo sa trabaho. I'm sorry nalilit kayo dahil sa ating programa. And anyway, thank you very much for all your sacrifices, and I know that you are still here because meron po tayong natutunan at nakikita po natin yung katotohanan na kailangan po natin talagang mag-concentrate sa ating pong buhay spiritual dahil ito po ang mas mahalaga kaysa sa ating buhay dito sa lupa. Okay? Hindi ko gustuhan ng Diyos na mamatay ang tao, pero ito pinili ng tao. Opo, ito pinili ng tao. Bakit? Ecclesiastes 33:11. Anong sinabi doon?
Ecclesiastes 33:11. Say unto them, as I live, saith the Lord, I have no pleasure in the death of the wicked. Hindi ako natutuwa sa kamatayan ng mga makasalanan. Sabi ng Diyos yan. Hindi ako natutuwa sa kamatayan ng mga makasalanan. But that the wicked turn from his way and live. Pero ito ang pinili ng tao dahil tinalikuran nila ang buhay. Yung buhay na binibigay ng Diyos. So bakit kailangan nating mamatay na wala si Kristo? Kung kung kayo sinabi ng Panginoon na inihanda niya ang kanyang buong buhay para magkaroon tayo ng buhay. Ay nating paniwalaan siya, ay nating tanggapin. Kaya ang sabi ng Panginoon dito sa aklat ng Hebrews 2:3. Let's jump to this. Marami pa tayong gustong ipabasa at basahin para sa inyo. Pero let's jump into this. Nais mo bang tanggapin ngayon si Jesus sa buhay mo? As God gave His life for us, as Jesus Christ gave His life for us, excuse me kasintabi po. Okay, so, as God gave His life for us to have life, na pinili pa rin natin yung gusto natin, gaya ng sinabi ng Panginoon kanina sa nabasa natin, God has no pleasure of the death of the wicked. Hindi po siya natutuwa sa kamatayan ng mga makasalanan. Pero ito pinili ng tao dahil nga pinili nila ang buhay nilang masaya dito sa lupa at hindi nila iniisip yung buhay nila sa susunod na buhay, it which is magpakailanman. So ano sinabi ng Hebrews 2:3? Ito po mga kakape. Hebrews 2:3. How shall we escape? Diba? Paano tayo makakatakas? Paano tayo makaka-escape? How shall we escape if we neglect so great salvation? Ayaw naman natin tanggapin yung napakalaking kaligtasan na binibigyan ng Diyos sa atin. Which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard Him. Ito ay sinabi na, ito ay pinatutuhanan na ng mga namananampalataya nung una doon sa New Testament. That everyone who received the Lord Jesus Christ receive eternal life, in which yan po mangyayari sa atin kung katanggapin natin si Jesus ngayon. So how can we escape? Kung paano tayo makakatakas mula sa kamatayan na idudulot ng ating kasalanan sa impyerno kung ayaw nating tanggapin ang napakalaking kaligtasan na binibigay ng Diyos, na ino-offer sa atin ng Diyos. Kaya ngayon pala takot tayo sa kamatayan. Kung takot tayo sa kamatayan, kung takot tayo mamatay, then we need to trust Jesus Christ because He is the life, He is the way, the truth, and the life. John 14:6. Siya lang po ang ating pong tagapagligtas. Siya po ang magbibigay sa atin ng kaligtasan. That's why ngayon pa lang, if you are afraid of death, ngayon, kailangan mo tanggapin ang buhay. Buhay na wala hanggan. John 3:16. Buhay na wala hanggan. Yan po sinabi ng Titus 1:2. Buhay na wala hanggan. Yan po sinabi ng Romans 6:23. Buhay na walang hanggan. Napakarami po nating mapag-usapan at mababasa patungkol sa buhay na walang hanggan in where God wants to give you. In order for us not to fear death. Because death is only the end of this life here on earth. But if death will come to us, if we have the Lord Jesus Christ in our lives, then tayo po ay darating at makakarating doon sa lugar na ihanda ng Diyos para sa atin. And that is heaven, where God abode, God is stayed, God in where God is, and we will be with Him forever and ever and ever and ever. Mega trillion years. Can you compute that? Mga kakape. So, 2 Corinthians 6:2. Last verse tayo. 2 Corinthians 6:2. Anong sinasabi ng 2 Corinthians 6:2? Hintayin natin. Lalabas yan sa ating pong maraming salamat Sister Gina Bailon, of course kay Ma'am Emerita Bautista Corpus. Alam ko kayo ang masisipag na nagpo-post ng ating mga verses. Salamat po sa inyo. Malaking tulong po yan. I really appreciate that. God bless you more. May God bless you more. Okay, ito po 2 Corinthians chapter 6 verse 2. For he saith, I have heard thee in the time accepted, and in the day of salvation have I succored thee. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ngayon na. Kaya kung hindi mo pa tinanggap si Jesus sa buhay mo, kapatid, kaibigan, kakape, ngayon na ang oras para tanggapin mo si Kristo. You are afraid of death? Then why not come to the Lord Jesus Christ?
and accept Him as your Lord and personal Savior. Receive Him into your life. Tanggapin mo na siya sa buhay mo. Dahil ito lang ating pag-asa, wala ng iba. Kapatid, kakape, kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos, mahal na mahal ka namin. Ayaw ka namin mapunta doon sa impyerno. It's because we praise God because of the Word of God, of His Word that we are learning now, na nakita natin na kailangan natin si Jesus sa buhay natin. Because this is now the day of salvation for you. Kung hindi mo pa tinanggap. Kaya why not come to the Lord Jesus Christ and accept Him into your life? Why not pray with me? Sabi mo sa Kanya, Panginoong Jesus, ako ay makasalanan at mapaparosaan sa impyerno. Patawad po, Panginoon. At ngayon sa pananampalataya, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat po sa kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus, salamat po, Panginoon. Amen and amen. Patuloy tayo manalangin. Dakila namin, Diyos, maraming salamat sa katuruan. Maraming salamat po, Panginoon, sa warning. Maraming salamat po, Panginoon, for that encouragement that those who accepted you will come or will someday will be with you in heaven. And we praise God for that assurance that you have given us, that eternal life was given to us who accepted you. And we thank you very much for that. Lord, help us to realize that our primary thing here on earth is the things spiritual, eternal. And yes, ang mga bagay-bagay na sa amin ngayon, it's just temporary and we cannot carry them to go in the life after death. So now, Lord, kami po ay umaasa sa inyo that this lesson is will be clear to all of us, that we may know what to prioritize in our life. Because sabi niyo, Panginoon, ang aming pong kaluluwa ay mas mahalaga pa sa kayamanan sa mundong ito. And where kailangan po namin itong isipin bilang mga anak mo, na kailangan namin ibahagi ang salita, na sa ganun marami pa kaming matutulungan, matuturuan ng iyong salita, at sila po ay lalago sa buhay spiritual as your children because of their faith sa iyo, sa Panginoon. Maraming salamat po. And again, please bless all the viewers, all the listeners, at sa lahat po na manonood pa at makikinig pa, Lord, sa mga programs na amin pong harapin pa sa sunod na mga oras, please, Lord, use us effectively and mightily. We thank you, Lord, for everything. We give you all the glory. Bless also those who will celebrate their birthdays and anniversaries today. Maraming salamat. Bless them with good health and peace. Maraming salamat po, and many anniversaries or many celebrations to come. Maraming salamat po. And we give you all the glory, Lord. We thank you, Lord. We love you, Lord. In Jesus Christ's name. Amen and amen. Maraming salamat, mga kakape. And yes, I know and I believe that naging klaro po sa atin na kailangan po nating isipin yung mga bagay-bagay na makalangit. Nang sa ganon, lahat po ng ating pong mga sakripisyo ginagawa sa mundong ibabaw ay maging ganap na treasure sa langit, dahil we are using them for the glory of God. Yan po, mga kakape. So happy birthday sa lahat ng mga birthday celebrants. I hope and pray na tayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon. At saka isa pa, sa mga umiikot sa social media na magkaroon po ng Super Typhoon Maria dito sa Pilipinas, huwag po kayong maniwala doon. Fake news po yun. Ano po yung Typhoon Maria na sinasabi na, that is fake news. Ay salamat sa pag-asa na klaro nila na yun po ay hindi totoo. Okay? Maraming salamat and happy birthday sa inyong lahat na mag-birthday celebrants. Happy birthday! Okay, sino ba sila? Happy birthday kay Sir George Primo Domingo. Sir Primo Domingo, siya po ay dating principal po ng Lawag City Central Elementary School. Ayan, Lawag Central Elementary School. Sir George Primo Domingo, happy birthday. Kay Leslie Ragos, Leslie Sugar, Leslie Ragos, happy birthday sa iyo, kapatid. Kay Danny Ganot, happy birthday. Kay Danny Ganot, kay Diana Rentegrado, happy birthday. Kay Melanie Asuncion, kay Jana Paola Raquinho, happy birthday. Kay Melchor P. Corpus, at of course, kay Asuncion Milyari Bon Milyari Asuncion, kay Danny Cristobal Pablo. Happy birthday sa inyong lahat.
And happy anniversaries to those who will celebrate anniversaries, mga July anniversaries, mga July birthdays. Happy celebration to all of you. Amen. Maraming salamat mga kapatid. And again, thank you very much kapatid na G. Bailon, of course, kay Merita at sa lahat ng mga kasama natin ngayon. Sister Annabel Patricio Medillo, hello, kumusta? And Kesia Vivian Domingo, thank you very much. Ma'am Kesia, Manong Vic, maraming salamat. Ma'am Deborah Pedro Valdivino, maraming salamat. And of course, kay Jansen Lorenzo Jacinto, yes, maraming salamat again. Judy and Brenda Rosales, thank you very much. Of course, kay Jeffrey Rosales, Manang Nindita Hernando, thank you, that's Hawaii. And yes, maraming salamat sa inyo. And now we will play the last song. Ayan na. Lahat ng papuri, lahat ng pasalamat, ang may tataas dito ay walang iba kundi siya, si Panginoon Yesus Cristo. Wala nang iba. Siya by Rich Abante. Maraming salamat mga kape. Salamat po ipag-pray po niyo ang lingkod. Dahil hinusumbong naman po tayo ng ating problema sa ilong. Ayan. Kaibigan, ano kaya ang kahantungan? Yes, maraming salamat. See you later sa KPRP sa 50, Brother Marcelino Gutierrez. Maraming salamat. Thank you very much. Kung sino po ang admin ng Plant Haven, maraming salamat for joining us live. Plant Haven. Lovejoy, Che Alonso, Lovejoy, thank you very much. Anos ka, Ma'am Bel Guillermo. Ma'am LB Domingo, thank you very much. Sunny Boy Bagay Delere, thank you. Gusto ko lang pong shout out si Pastor Lendor Asuncion, Pastor Raul Burha, Pastor Marlon Salvador, Pastor June Agunoy, Pastor Jonathan Mason. Maraming salamat kay Pastor June Araliano, Brother Dong Ferreras. Maraming salamat sa inyo. Ate Rowena Divina de San Jose, and of course kay Kuya Marcel Ancheta Divina. Ellen May Sampayan Gorgonio, maraming salamat po Ma'am Ellen. Siya'y kaibigan tunay at walang kapantay. Hindi na ako malulumbay. Si Jesus ang laging karamay. Siya ay akin at ako'y sa kanya. Siya ang aking patnubay. Siya ang aking gabay. Salamat sa Panginoon. Ang nabigay. Yes, panalangin po ang lingkod. Panalangin din po ninyo si Sister G. Loving you, Sister G. Kay Brother June Veresania. Sa lahat po ng mga preachers and pastors, missionaries who preach the pure gospel. Panalangin po natin sila. Mga kakape. Siya ang tanging. Sana magkaroon po tayong magandang connection mamaya sa internet sa ating programa mga kapatid. Okay, muli mga Hawayanas, mamaya po na po yan, Crisis the Answer, alas 4 hanggang alas 6 dyan po sa inyo, Lunes, dyan po sa Hawaii. Of course, alas 10 hanggang alas 12 po rito sa Pilipinas. Crisis the Answer, mamaya na po yan. Maraming salamat. And lovingly yours, Sister G. Okay, and yes, maraming salamat mga kape. And panahon na para magpaalam yung lingkod. Dito po si Brother Rafi, si Raul Paeng. Lagi nagsasabi sa inyo sa lahat po ng sitwasyon sa ating buhay. Huwag po natin kalimutan, mapanegatibo o positibo, unahin po natin ang Diyos. God first. Amen? Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings.
pray for our family, our community, our country, and let us pray for the world. God bless us all. Mabuhay. Aloha. Mahalo. And I love you all.